Vic Soto, di totoong ginahasa si Pepsi Paloma ayon daw di umano kay Daryl Yap? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Miyerkules, January 29. Pero bago yan ay ibabahagi ko muna sa inyo ang highest views na naabot ng dalawang noontime shows kahapon para sa kanilang main YouTube channel. So dito makikita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime ay umabot lamang ng 71,000 views sa oras yan na 1:20 PM. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay umabot ng 124,000 views. Ito po yung peak hour at peak segment ng dalawang noontime shows. So mga kaparokya, iba po yung kinokonduct natin na live online viewership. Ito pong highest views ay yung pinakamataas na views na naabot po nila kada episode. So dito sa segment ng It's Showtime ay ang Sexy Babe at para po sa Eat Bulaga ay Gimme 5. So punta naman po tayo sa main topic natin, pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. Pakilike and share na din mga kaparokya at kung maaari ay nakikiusap po ako na huwag nyo pong skip ang ads na lumalabas po sa video ko. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, inamin daw di umano ni Daryl Yap na di ginahasa ni Bossing Vic Soto si Pepsi Paloma. Sa panayam ni Atty. Buko de la Cruz, ang Chief Legal Counsel ni Bossing Vic Soto, sa anong sa palagay nyo ni Miss Ali Soto at Miss Daza ng Net25. O nga pala, para sa kalaman ng lahat, si Ali Soto ay dating asawa ng kapatid ni Bossing Vic Soto na si Maru Soto. Anyways mga kaparokya, yun nga sa panayam ni attorney. Sa dalawa ay inamin daw di umano ni Direk Daryl Yap na hindi daw di umano ginahasa or inarape ni Bossing ang late sexy star na si Pepsi Paloma. So pakinggan nyo po ang ilang interview ni Atty. Buko. Sinabi ng korte ay hindi pwedeng ilabas. No? Kaya lang wala pa kaming basihan sa ngayon dahil hindi pa niya pinapalabas. Hindi sa publiko, kung hindi sa MTRCB. Kasi required siyang pag-submit in advance nung kopya ng pelikula. Doon makikita natin. So, tama ko kayo, merong actual malice dahil po sinadya niyang putulin yung eksena ang pinapalabas na parang totoo na ng rape nga yung aming kliyente. Pero alam naman niya na hindi ito totoo. At in fact, inamin niya yan sa korte, sinabi niya na hindi naman talaga totoo na ng rape. No? Who is the producer? Is the producer equally liable? And what was the reason? Ako, gusto ko lang malaman, sino ba talaga ang nasa likod po nitong pelikula? Tinanong po namin yan sa kanya sa korte at ang naging sagot niya ay siya. Siya ang producer at siya ang nag-direct at siya ang naglikha. No? Kasi tinanggihan daw po ni Mr. Vic Del Rosario na i-produce yung pelikula. Kaya siya na mismo ang naghanap ng sarili niyang funding. So yun nga mga kaparokya, ayon sa panayam kay Atty. Buko de la Cruz ay inamin daw di umano ni Direk Daryl Yap sa korte na hindi daw ginahasa ni Vic Soto si Pepsi Paloma at alam daw din ni Direk Daryl Yap ang tungkol dyan. Nga lang, the damage has already been done. Alam mo palang hindi totoo pero gumawa ka ng teaser na ikapapahamak or makakapag-hype ng manunood. He did not consider na may asawa at batang anak si Bossing na pwedeng maapektuhan ang buhay ng mga ito. At ayon pa, kay Atty. Buko ay kumalap daw ng pondo si Direk Daryl Yap. Meaning hindi mismo nang galing sa sarili niyang bulsa ang pera to provide that kind of movie. Meron talagang nasa likod nito dahil hindi naman siya makakagawa ng ganyang pelikula kung walang nag-fund dito. So yun nga po ang susunod na aasikasuhin ng kampo ni Bossing Vic Soto ang panagutin ang tao sa likod nito. Obviously mga kaparokya, sino ba magpopondo dito kundi yung taong may galit sa mga Soto para siraan of course si Vic Soto. Alam niyo mga parokya, mahirap sa sitwasyon ni Direk Daryl Yap. May movie siyang ginagawa kaso after this ay may kaso siyang haharapin. Paano kung may makita pa sa movie na ikasisira pa ng pagkatao ng iba like yung ibang inakusahan tulad ni Joey De Leon, Richie D. Horsey na alam naman po natin na
wala na po dito. And of course, yung soft drinks beauty na kasama sa character na pinasaringan ni Direk Daryl Yap. So, all of those I mentioned mga kaparokya ay di siya humingi ng consent, which is for me very disrespectful. Nakaka-insulto yun mga kaparokya na after mong pagsabihan ng kesyo di sila close ni Pepsi ay isasama mo sila sa pelikula or isasama mo ang pangalan nila sa pelikula. Kaso, yun lang mga kaparokya, malakas ang kaso ni Bossing Vic Soto against Direk Daryl. And I think Bossing Vic does not want to settle these things out. Masakit ang ginawa ni Direk Daryl Yap dahil dadalhin habang buhay ng mga anak nito na minsan inakusahan ng RAPE ang kanilang ama. Yun ang bagay na hindi na maibabalik ni Direk Daryl Yap. So hanggang dito na lang mga parokya, magsiingat po tayo. Thank you and God bless.